Na-review na natin ang Corsa V2 helmet from Spyder. Pero this time, may nilabas silang collab version ng helmet with one of the most popular team dito sa Pilipinas. This is the review of the Team Payaman Corsa V2 helmet. Let's go! Magandang araw ako sa Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, check natin kung ano yung naging result ng collaboration between Spyder Helmets and Team Payaman by Boss Kong TV. Pero bago natin simulan ang video na to, as per YouTube Analytics, almost 75% lang po na mga nanonood sa atin ang nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo na mas marami pang helmet reviews at content katulad ng video na to. So, simulan muna natin sa presyo, no? Sa napakapoging helmet na to, nagkakahalaga lang po ito ng 4,200 pesos only. So, usually, yun na rin naman yung presyo ng Corsa V2 ni Spyder, no? Pero, kahit may collaboration sila with Team Payaman at napakapogi din naman, especially kung fan ka talaga ng Team Payaman at ni Boss Kong TV, no? Sino ba naman ang hindi dito sa Pilipinas? Sulit na sulit tong helmet na to para sa inyo, no? At sa box niya, hindi lang basta-basta Corsa V2 yung nakalagay, hindi lang itong helmet. May mga extra items din na kasama ito, no? Especially dito, umpisahan natin sa kanyang helmet bag. Hindi lang basta-basta helmet bag. Special at limited edition na helmet bag from Spyder X Team Payaman, no? Solid, no? Tapos parang meron din siyang handle, oh. Yan, pwede mo siyang gawing backpack. So yun, napaka-solid, no? Yung kanyang helmet bag, meron na ring strap. Para pwede mo siyang gawing backpack. Pwede mo siyang isabit dito. Usually kasi yung mga helmet bags natin, medyo drawstrings lang yung mga nakalagay. Ito, talagang medyo ginandahan nila yung quality ng helmet bag niya. At bukod doon, syempre, nakakabit sa kanya is flash lens ba to? Smoke lens na parang iridium lens, no? May kasama rin siya, syempre, extra clear lens. Again, 4,200 lang po. Meron din siyang kasamang special edition na Team Payaman Balaclava, no? Sulit, diba? Napakadaming kasama compared dun sa usual na Corsa V2. Again, na-review na rin natin yung helmet na yan, no? Before, yung plain na Corsa V2. Pero ito, bukod dun sa napaka-pogi at napaka-solid na design from Team Payaman, eh, dami pang kasama na extra, no? So, sulit na sulit yung ibabayad natin dito, mga boss. So, punta naman tayo sa looks and feels ng helmet, no? Pero kung gusto nyo pong mapanood na rin yung mas detailed review ng Corsa V2, check nyo rin po yung previous video natin, no? Ililink din po natin sa baba. Dito, more of dun sa styling, yung ipapakita natin. Wala namang nabago dun sa material na ginamit, ABS composite shell, pero alam naman natin ang material at composite shell ni Spyder is medyo notch above dun sa ibang helmets dito sa atin sa market. So maganda talaga yung quality na binibigay nila. At magaan yung helmet syempre. Pero ang magiging focus talaga natin dito is yung styling ng helmet na to. Yan, no? Para siyang graffiti, no? So kung meron kayo ng mga Team Payaman shirts, so usually, ito na rin yung mga makikita nyo doon, no? Gantong mga styling, gantong mga fonts, gantong mga parang graffiti style. Napili kong i-review itong white colorway kasi medyo mas malinis siya, eh, no? Ang combination ng kulay niya is yung, syempre base color niya is yung white. Then meron siya ng mga light gray na colors. Ang mga black lang naman dito is yung mga accent colors niya or yung mga transparent black ng helmet mismo. Pero ang naging accent niya talaga at yung mga fonts niya is yung parang silver tsaka gray colors. Napakaganda, oh. Malinis lang. So yung mga black colors kasi natin, yung matte black tapos yung gloss black natin, meron siya ng mga yellow colorways parang katulad ng narito sa kahon. Pero itong sa puti na colorway, medyo mas malinis kasi siya. Pogi rin yun, black and yellow, di ba? Solid din yun. Pero kung gusto mo medyo minimalist pa rin, minimalist, no? Pero ang wild ng mga Team Payaman na graphics dito, no? Pogi, no? Minimalist na pwede mo pa rin gamitin araw-araw. Ito yon, white colorway with a combination of silver at gray colors. Solid, napaka-pogi. So, ang galing din talaga ng collaboration ng Team Payaman at Spyder, no? Sa marketing ng both teams. And di naman natin may pagkakailan kung gano'n na kasikat ang Team Payaman dito sa Pilipinas. Solid na rin talaga yung narating ni Boss Kong mula dun sa pinanggalingan niya before, no? At ngayon, yung Team Payaman nasa helmet na. Wala lang siya sa mga shirts, wala lang siya sa mga caps, nasa helmet na rin. So, solid. Kudos kay Spyder para makuha nila si Team Payaman makipag-collaborate sa isang napakaganda, napaka-stylish, napaka-artsy
na helmet. At sana in the future, ma-open din yung iba pang brands na makipag-collaborate din sa mga established brands din ng helmets or kung ano pang mga items, no? Para magkaroon ng bagong flavor, kumbaga magkaroon ng fresh flavor yung mga usual na helmets or yung mga usual na gamit natin, no? Ito talaga solid, no? Hindi mo inaasahan, di ba? Tapos biglang may Team Payaman na helmet tayong available. Napaka-solid. At other specs and features, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video natin, syempre ang Corsa V2 is dual visor po yan, no? Kaya kung medyo inaabot tayo ng gabi, no, mas maganda, palitan na lang natin ang clear lens itong ating Corsa V2 para medyo mas versatile natin siyang gamitin. Pero kung hindi naman, sa araw lang natin ginagamit yung helmet, ako mag-stick ako dito sa kanilang dark visor, no? Hindi siya sobrang dark para medyo silver iridium siya, no? Actually, hindi pala siya iridium, no? Para siyang dark silver lens. Hindi siya tulad ng dark visor ng iba na talaga medyo madilim. So ito, medyo versatile pa rin naman siya, magagamit mo siya sa gabi. Pero kung talagang hindi kalinawan ng mata natin, yan, may pamali tayong clear lens dyan, no? Tapos may dual visor naman pag talaga medyo malakas yung tama ng init sa mga mata natin. Tapos kakaiba rin actually yung lens ng Corsa V2. Medyo mas mahaba siya. May extra lens siya dito. Pagdating naman sa safety certifications, syempre updated to ng ECE 22.06. So yan po ang pinaka-updated homologation from European standards. Kaya kampante tayo sa safety na ipaprovide ng Corsa V2 natin. Hindi talaga lagi magpapahuli sa safety at durability ang mga Spider helmets, no? Pagdating naman sa weight ng ating helmet, nagtitimbang po ang Corsa V2 ng 1,550 grams plus or minus 50. On the average naman siya, no, sa mga entry-level helmets dito sa Pilipinas. Pero pag yung hawak mo siya, although medyo mas malaki yung profile niya compared dun sa mga available na helmets dito, magaan siya, magaan yung pakiramdam niya. Mamaya lalo pag nakasuot na sa atin to, no? Check natin yung fitting nito at yung feels niya pag nakasuot na sa atin. Pagdating naman sa kanyang paddings, syempre Corsa V2, medyo premium din yung paddings niya compared sa ibang helmet sa market, no? Yan, makapal yung paddings niya. Hindi siya ganong kasintitigas nung ibang paddings from the international brands, pero okay na din naman, malambot na to at medyo mas komportable kasi to sa mga mukha natin, no? Tapos memory foam naman to, kaya huhulma rin to sa mga pisngi natin. Meron din siya syempre quick release na retention system. Mas bagay ito pang daily helmet, bagay na bagay din sa price point niya. Meron ka pang Team Payaman Corsa V2 na tab dito. Yan, maganda rin remembrance yan. Meron din siya, syempre, paddings dito sa taas. Tapos meron siyang dual density EPS liner. Then yung kanyang foam sa ulo is makapal din, no? So, komportable ka talaga. Yakap na yakap yung ulo mo dito, mga bossing. Ang isa pang magandang feature din ng Corsa V2 is meron siyang emergency pull tab. So, ito na yung gagamitin ng mga emergency personnel natin in cases of accidents para mas mabilis matanggal yung helmet sa mga ulo natin. So, solid. A small feature to, pero dapat nilalagay na ng all brands yan sa mga helmets natin, no? Para mas madali talaga yung tanggalin. So, again, ang helmet po is hindi nang natin binibili pampapogi, although napaka-pogi ng helmet na to. Pero mostly talaga gagamitin natin yan for our safety. So, yung mga small features and small safety features na nilalagay ng mga helmet brands, goods na goods po yan para sa atin. So, yun, para mas makita nyo na rin yung fitting ng helmet, tara, suot na rin natin tong napaka-poging Team Payaman Corsa V2 natin. Team Payaman. Pasolid ni Boss Kong, no? Tanda, pinapanood ko pa yung mga lumang vlogs ni Boss. Tapos ngayon, nasa helmet na siya. Solid, no? Ito po ay size large, 59 to 60 cm. Usually po, ang Corsa V2 is sikip po siya sa entrada. Medyo makapal kasi yung kanyang foam dito, tsaka yung parang neck roll na rin to, eh. Pero suot lang natin ng diretso, hulma naman po sa atin yan. So ako, size large ako. So kakasya talaga sa akin to. Iyon, no? At iyon na nga. Ito yung sinasabi ko, na mabigat siya. 1,550 grams pa buhat-buhat mo. Pero pag suot mo na, gaan na. Kasi maganda talaga yung pagkakayakap ng foam sa akin. Although hindi siya snag na snag, no? Makakaya ko pang mag-medium dito. Dito sa ulo ko is walang pressure points. Talagang malawag siya. Medyo nagalaw pa nga, eh.
makakaya kong mag-medium pa dito sa helmet na to. Pero sa size large, 1,550 grams, sobrang komportable na ng helmet na to para sa akin. Magana siya. Again, na-review naman na natin itong Corsa V2 at isa to sa mga nire-recommend din talaga nating helmets, no? Pag naghahanap ng versatile helmet yung mga tao, no? Pwede pang daily, pero pwede rin natin gamitin sa mga long rides natin, sa mga coffee rides. Hindi tayo mapapahiya sa Corsa V2. Lalong-lalo na ako naka-Team Payaman ka, no? Ako kasi medyo fan din tayo ng Team Payaman ni Boss Kong TV, no? Kaya nireview na rin natin yung helmet niya na nilabas. Pogi kasi yun. Para ma-feature na rin natin dito sa channel. Yan. Tapos ang maganda dito sa kanyang visor, meron siyang hawakan, no? Para mas madali siyang maitaas baba. Yun. Kanyang dual visor narito sa gilid. So smooth naman yung mechanism niya. Same. Basta Spider kasi maganda rin yung quality niya. Nakuha na ni Spider yung balance ng quality, durability, tapos yung affordability ng kanilang products, no? Solid. Maganda tong helmet na to. So kung gusto nyo i-represent ang Team Payaman at kayo ay isang rider, yan. Di natin alam kung hanggang kailan ipoproduce ni Spider tong Team Payaman collaboration nila, no? Kaya ako sa inyo, kumuha na kayo nito. Kahit huwag nyong gamitin, i-display nyo lang, no? Solid. Tara, pakita ko sa inyo ang itsura ng helmet. So, ito yung front view. Yung side view. Back view. Other side. Yamun. Solid tong helmet na to. Tara, wrap up natin yung video na to. Based sa previous review natin, kung full face dual visor helmet na presyong pangmasa, masasabi talaga natin na sulit talaga itong Corsa V2 from Spider. Samahan mo pa ng ganitong collaboration at design, lalo na kung fan ka ni Boss Kong TV at ng Team Payaman, ito na talaga yung helmet na para sa'yo. Kung naghahanap ka ng way para i-represent si Boss Kong TV at ang Team Payaman, huwag ka na mag-atubili pa, bilhin mo na to. Hindi natin alam kung hanggang kailan ipoproduce ng Spider to, no? Or kung itong design na ba ito is limited edition or may certain amount of numbers to be produced lang. Kaya kung gusto mo ng Team Payaman collectibles, miscore ka na nito, bossing. Spider Corsa V2 X Team Payaman. Let's go! Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang content katulad ng helmet review video na ito. At kung gusto mo namang mapanood ang full review natin sa Corsa V2 helmet from Spider, click mo lang tong video na to. Yan. Yan yun. Ito yun, pero ito rin yan. Nice.